Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tagal-tagal nating nanonood ng mga ganyang klaseng video sa social media, sa mga testimonya ng mga nagbagong buhay, kung ano yung mga naging experience ba nila dyan sa mga ganyang klaseng gawain. Talagang wala ho silang iniisip paggising ng umaga, tanghali, bago matulog kung hindi yung ipinagbabawal na droga na yan. Ito, Essence ng otab. grabe naman yan, oh. Grabe naman yan. Nagpapahaba ng oras. Nagpapahaba ng oras. Di naman huhuliin yan. Kung makita ng mga pulis yan, pag kunyari nakita yun ng mga pulis, oh, yan, oh. Nagpapahaba ng oras, kawawa naman. Baka, di ba, ganun nung iniisip ng mga pulis natin. Saka bloodless. Kunyari yan, may daladalang itak o kung anong armas ang dadalhin yan. Tatakbo yung ating mga pulis kasi nga bloodless. Hindi ko kagaya nung panahon ni Tatay Digong, takot na takot ho yung mga yan. Baka nung panahon ni Tatay Digong, ang trabaho ng mama niya ay naglalabas sa bahay nila, nagwawalis-walis, nagtitimpla-timpla ng kape, perong pakinabang sa bahay. Pero ngayon ho mga kababayan, balik ano na ho sila, kumbaga balik trabaho na sila. Yan ho trabaho nila eh, nagpapahaba sila ng oras. Grabe naman yan, nakanto ko. Grabe kang makabuga-brags, parang tambol yung bibig mo ha. What a smoke. Oo. Pagka-smoke, inabot niya yung buhok. Grabe naman yan. Ano lang kita. Kawawa Pilipino. Wala ako kasing konkretong direksyon ng administrasyon kung anong gagawin nila sa mga ganitong klaseng ganitong klaseng gawain eh. 'Di ba? Bloodless, 'di ba? Wala akong konkretong direksyon ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, pagdating sa agrikultura, pagdating sa kriminalidad, pagdating sa paglaban sa ipinagbabawal na droga. Kaya yan ho ang mga naglalabasan ngayon sa ating mga karsada. Ito na ho mga kababayan, hindi na ho natin itutuloy ito kasi kumbaga talagang masyado hong bulgar na ika nga, hindi na ho nila tinatago. Ito ho yung kumpletong video na kung saan makikita nyo yung driver at kasambahay nitong si Pacquiao. Ito. Grabe naman yan, Senator Manny. Di ka pa nanalo ha. Oh, grabe may ano pa, may wangwang pa. Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. Agad kami. Ha? Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Hindi naman mukhang mga kasambahay yan. Nagsisinungaling na naman to si Senator Manny. Mga maaangas eh. Kasambahay, kasama ka sa sa convoy. Naiwan daw sila ng hagag. Oh. Sir, bawal po yan dito dumaan, sir. Ha? Sir? Bawal po dito yan, sir. Hindi naman mukhang kasambay yung mga yan. Maaangas, nanduduro. Manny Pacquiao, yung mga kasambay mo nanduduro. Ganyan ba sila makipag-usap? Wag ba kinakausap ka ba nila? Dinuduro-duro kang gano'n? Ano na tayo? Sir? Oo, ba't mo pinapababa yung cellphone niya? Wala namang gano'n. Kung kasambahay ito, dapat hindi may papababa yung cellphone. Makikiusap siya, pasensya na ho, nagmamadali ako, nandijabs na talaga ako, di ba? Ganun lang naman man eh. Okay lang naman yun eh. Oo, madadaan naman ho talaga sa pakiusap. Mangingi ng dispensa. Nagkamali ho ako ng liko, pero bawal dyan, di ba? Oo. Bawal dyan, matitikitan ho talaga kayo. Sabi ko, tama pa yung sir. Bakit ka natutok sa akin? Sir, bawal po kayo dito, sir. Wait, tatabi ko. Di ba tama yung cellphone mo? O ang aangas ho nitong mga kasambahay nitong si Senator Manny Pacquiao. Itatabi ko, ibababa mo cellphone mo. Ganun ho ba dapat makipag-usap pagka magiging senador ang amo nyo?
Anak ng tokwa. Kailangan may coordination po yung dadaan dito. 5 lang po, president, vice president. Sabi ko nga, itatabi ko. Opo. Masunod tayo dyan. Oh, itatabi daw. Ang angas nito mga abata ni Pacquiao ah. Oh. Dumiretso. Ay, grabe, oh, naka-escalade yun. Escalade yun, di ba? Kadalak escalade. Mayaman talaga itong si Manny Pacquiao. Yun, takbo. Oh. O yan o mga kababayan, nakita nyo ho kung anong klaseng pag-uugali, kung gaano kaaangas yung mga tauhan ni Manny Pacquiao. Huwag ko kayong maniwala. Naku, sinungaling talaga to si Manny Pacquiao. O ito, sabi niya dito. O, nga ka ngayon Brad, ha? Nakita nyo ho mga kababayan, hindi mga kasambay. Escalade, sasakyan, escalade. Kasambahay, ganon. Isip na to, sa bagay, sa sobrang yaman mo na. O paubos na pera mo, kaya pumapasok ka sa politika. Ito, game. Sir, sorry. Wala kami, sir. Sir, yung sa EDSA bus may incident na, sir. Ano pong naging action niyo doon, sir? Inalis ko yung tao ko at pinagalitan ko at saka sabi ko maling-mali yung ginawa ninyo. Bakit nyo tinakasan yung Lord mo, sir? At pinabalik ko doon. Kunin nyo yung ticket. Patigit kayo dahil mali yung talaga yung ginagawa ninyo. At inano ko na. Inalis ko na sa grupo ko. Oh, inalis mo na, Brad. Pero sigurado ako, marami pa sa mga tauhan mo, ganun ka-arugante, kaangas. Ha? Baba mo yung cellphone mo, tatabi ko, baba mo yung cellphone mo. Anong klaseng kalokohan yun? Ha? Pati ba naman yung pagkuha ng ano ngayon sa pampublikong lugar, pagkuha ng video, bawal na rin? Ha? Gumawa ng karumaldo. Di ba nga yung mga sa ibang bansa ho, meron pa silang ano dito, body cam? Ano, pinapababa ba yung body cam? Hindi naman. Bawal ho yun, ebidensya yun. Kumbaga, protection yun ng mga nanghuli. Paano kung baliktarin sila? Oh, senatorial candidate amo nila. Kung walang ebidensya, edi sila nayari. Sabihin lang nitong mga to, napagtripan kami dyan sa EDSA Bustling, pinadaan kami, tapos bigla kami huli. Ganon. Kayo Yung talaga. kinonsilbi, sir, yung ganong ugali, sir. Bawal sa akin gano'n. Bawal. Ano, karakas mo pa lang eh. The way na makipag-usap yung mga ano mo, mga tauhan mo, feeling entitled na, hindi ka pananalo. Kala mo kung sino na, 'di ba? Siguro itong si Manny Pacquiao pagka closed door na lang kasama niya yung mga tauhan niya, ganun siya ganun niya kausapin, nakikita nila yung kaangasan nitong mama na to. Kaya, wag ko kayong maniwala diyan, ha? Wag ko kayong maniwala diyan kay Pacquiao kasi ngayon pa lang, ha, nakikita na ho natin ang totoo niyang pag-uugali, ika nga. Ito ho, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sastrogando Sasot at dito kay Atty. Rowena Guanzon. Wala ho tayong maraming pasakali dito. Pakikinggan ho natin yung mga revelasyon itong si Atty. Rowena Guanzon. Game! At pakishare na lang po muna ito para maraming makaalam sa napakainit na issue ngayon na kinasasangkutan ng party list nina Attorney Rowena Guanzon at ni House Speaker Martin Romualdez. Para malaman natin ang buong detalye, ayan na, nandito na si Attorney Rowena Guanzon. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Guanzon. Magandang gabi, Sas. And salamat sa panayam na ito. At sana yung mga kababayan natin abroad ay makakita rin ito dahil itong mga isyong ito ay hindi lamang sa ating bansa. Nararapat din pag-usapan ninyo dyan sa abroad bilang mga Pilipinong kumikita ng pera at income na bilyon-bilyon piso na ginagastos ng ating gobyerno. Yan. Okay. Ma'am, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nag-file ang inyong party list na Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities or P3PWD ng petition for mandamus with urgent application for the issuance of a writ of preliminary mandatory injunction. Mahaba ito. Laban kay House Speaker Martin Romualdez at Grabe naman ho yan, no? Ibang klase ho itong si Tambaluslos. Napakarami ho niyang kinahaharap na problema ngayong mga panahon na to. Merong doon sa budget, dyan sa budget ng PhilHealth, o doon sa kulang-kulang na BICAM report, doon sa enrolled bill, napakarami hong issue. Napakarami hong issue nitong si Tambaluslos. Ngayon, ito pang kay Atty. Rowena Guanzon. Kaya para sa sa Supreme Court at sa Ombudsman, aksyonan niyo ho ng mabilisan itong mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng petisyon.
Mga ganitong klaseng reklamo labang kay Tambaluslos. Kasi meron ho talagang problema itong mama na to sa tingin natin Meron ho talaga siyang problema. Meron ho talaga siyang ginagawang mali. Kasi sunod-sunod ho. Eto, si Atty. Rowena Gonz, di naman natin kaalyado yun. Ay ano nga yan, pinklawan dilawan. Pero dahil tama yung mga sinasabi niya, hindi naman dahil pabor sa naratibo natin na binabanatan natin itong si Tamba, dahil ho yun na nararapat. Tama naman ho yung sinasabi niya. Dapat yung mga PWD, yung mga hindi makapagtrabaho, sila ho talaga dapat sana ang unang nakaka-access sa mga tulong ng pamahalaan. Hindi ho yung mga malapit sa partido, malapit kay congressman, hindi ho yung mga yon. Di ba sinasabi natin dito sa PH Update, ang mga mahihirap, ang mga bedridden, ang mga walang pambili ng gamot. Hindi yung mga akap-akap na yan, yung mga sinasabi nilang kapos ang kita, kapos ang kita. Hindi yung mga ganon. Okay lang naman kung talagang ginugusto nilang bigyan yung mga botante nila, wala tayong magagawa dyan. Pero sana naman, unahin yung mga may kapansanan nating mga kababayan, yung mga senior citizen, sila ho talaga dapat pinagtutuunan ng pansin kasi yung mga yan di na makapagtrabaho Kasi inuuna ho nila yung mga ano nila, yung mga tauhan nila, yung mga butante nila, yung mga leader nila. Sa Secretary General na si Reginald Velasco. And as I've read the petition, ito ay nag-ugat dahil ang inyong isang nominee na si Maria Camille Luwansi Ilagan ay hindi pinag-oath taking. Okay, paki-explain po sa amin kung anong nangyari dito. Ang maalala niyo po, nag-file ng isang petition laban sa akin, si Cardema, kaya po na TRO ang COMELEC. Itong si House Speaker Romualdez, kahit wala siyang TRO, ay hindi niya ako pinayagang manumpa o oath. Ang importansya ng oath na yan ay kine-question din namin na unconstitutional yan. Ayon sa House rules na internal nila, ay kailangan ka pang manumpa ng tinatawag na ceremonial affirmation oath sa speaker bago ang congresswoman maka-start ng kanyang functions and literally makaupo doon sa plenary. So hindi po ako si Commissioner Guanzon nakaupo. Ay, wait naman. So, hindi kayo pinag-oath. Ito yung background Okay. ng kay Dr. Camille Ilagan kung bakit siya ngayon. Dahil po 'di ba nag-substitute ako doon sa first set of nominees, yung number 1 na nominee nagka-cancer yung anak niya. And she could no longer. So, all of them resigned and the board substituted my name. Yun po na TRO. So hindi po ako nakaupo ng 2.5 years. Finally, the Supreme Court issued a ruling in December na si Attorney Guanzon, dahil dating commissioner ng COMELEC, ay hindi makakaupo as substitute. At parang na-technical ako doon. Dahil dapat daw nakaupo muna yung nominee na original at nag-resign bago ako nag-substitute. Anyway, hindi naman yan ang rule noon, pero since yan ang sabi ng Supreme Court, yan ang rule ngayon sa COMELEC. Ngayon, dahil dyan, nag-utos ang Supreme Court na magsumite ang P3PWD Party List number 8 ng bagong nominee. Diyan pumasok ngayon si Dr. Camille Ilagan na isang educator. She has a doctorate in business administration and is president of the Luansing College in Rosario and is also one of the owners of Rizal College in Taal. So ang pinasok naming nominee ay talagang qualified at yun ang pinili ng board dahil may family din po siya na advocates ng children with special needs. Okay. So pumunta na kami doon, nag-proclamation ng COMELEC, nag-oath na si Dr. Ilagan sa isang RTC judge at pumunta na doon sa speaker. Antay kami ng intay.
until December 18 ay last day na bago mag-Christmas. Kaharap na ni Speaker Romualdez, si Dr. Ilagan, kaharap na mismo, ilang di pa na lang dun mismo sa plenary floor. Dahil pinaupo naman siya dun ng isang USEC. Pero at alam ni Romualdez na nandun siya. Pero before that, sinabi niyang ayaw niyang ipa-oath si Luansing ni Dr. Camille Ilagan kung si Attorney Guanzon ay nandyan pa sa P3PWD. Grabe naman ho itong si Tambalustos. Napakawalang yaho itong mama na to. Wala ho siyang pakialam kahit na yung particular na party list na yan. Talagang napakaganda ng advokasya. Talagang gusto makatulong sa mga PWD o kung ano pa man. Pagka ikaw, sigurado hindi ka niya mahahawakan sa liig kagaya ng mga makakaliwa, yung sasama sa kanilang mga kabalbalan. Yan kasi si Atty. Rowena Guanzon, napaka-vocal ho niyan sa mga kabalbalan ng administrasyon. Siguro natensya niya, hindi niya mahahawakan na si Atty. Rowena Guanzon. Kaya habang nandyan sa party list na yan, hindi ho siya panunumpain. Ang nangyari ho, kahit na binoto na kayo, ng mga sektor na nasasakupan nyo, o rinirepresenta nyo, wala ho yung magagawa yung boto na yan pagka yung si Tamba ayaw ho kayong panumpain. Favorite talaga ako nito ni Romualdez. Sinabihan siya nang nag-introduce sa kay Dr. Ilagan na Mr. Speaker, hindi po si Commissioner Guanzon ngayon. Iba, wala na po yun. Bago na po ito, si Dr. Camille Ilagan. At ready na lahat. Ayan yan. Ayaw pa rin niya. So, nandun sa plenary, nakaupo, kaharap sila ilang di pa na lang na-adjourn ng Christmas na hindi naka-oath si Dr. Ilagan at umuwi kaming luhaan. Yan. Pero ang totoo talaga dyan, hina-hide and seek kami ng Secretary General. Kaya hanggang nagsara na lang ang session, ay hindi pa rin na-oath si Dr. Camille Ilagan. Kaya nagpunta na kami sa Supreme Court on a petition for mandamus to order the Speaker to administer her oath. Okay, sa Attorney Guanzon ito lang ang hindi sa amin malinaw. Sabi niyo kanina, nakapag-oath na si Dr. Ilagan sa Judge. RTC. Judge. Yes. Yes. Hindi ba parang dapat counted? Dapat yan. Kasi yan ang nakalagay sa batas that a public official can assume her functions after she's proclaimed and after she has taken her oath. Dinagdagan ngayon ng House of Representatives na binigyan ng power ang Speaker na kahit na ganyan lang ang requirements ng konstitusyon at batas, ay hindi pa rin makakaupo ang congresswoman namin kung hindi pina-oath of affirmation, ceremonial ang tawag nila, ceremonial oath. Kung ceremonial lang pala yan, pwede na po sigurong Zoom na lang yan, di po ba? Kasi ceremonial di ba? Ang gusto nila, ceremonial, doon sa plenary. Nandun na po si Dr. Ilagan Alam niya na rin na nandun. Talagang hindi niya pina-oath. Talagang intentional. Kaya yun, we are questioning this rule as unconstitutional because then it gives the Speaker a veto power. The power now to defeat the will of the electorate. Correct. Which in a democracy is a no-no. It cannot defeat the will of the people, So, that's why we are going to the Supreme Court. Susumbong kami. Supreme Court, yung Justices, Chief Justice, ito po, si Speaker Romualdez, di kami pinapaut. Kahit inutos nyo na palitan na ako, si Atty. Guanzon, at i-proclaim kung qualified, i-proclaim ng COMELEC. At mag-oath. Ayaw pa rin niya kaming paupuin. Talagang hindi po siya takot sa Supreme Court. Pero ang Attorney Guanzon, bakit ang hindi namin dito kasi maintindihan, tama kayo, ng seremonya lang siya kasi binoto ka na ng tao Tapos nag-oath, di ba yung oath niyan, yun ay talaga yung dapat magsisimula ka ng trabaho mo. Pero binoto, ano lang talaga siya, for formalities na lang talaga yung oath. Yung sa House, yung sa Speaker. Sa House, diba? Kasi ano lang daw yun
oath of affirmation ceremonial. Yun ang word. Okay, pero ang nakakaano kasi dito, ang tagal ng Yari itong si ang Romualdez tagal ng dito. decision nung para palitan kayo kasi ano na ngayon eh, matatapos na yung Congress, new Congress na next time, and tapos ngayon ito pa yung umaasa pa ba kayo na makakapag-oath taking? Oo, kasi umaasa kami na ang Supreme Court naman ay fair. Kaya may June 3 pa naman na magbubukas ang session. Siguro 7 days na lang. Baka naman plano ni Speaker, ipa-out na yung aming representative 1 day before sila mag-uwian. Maawa na kay Speaker. 391,075 people voted for P3PWD number 8. Kalahati mo yan, PWD, may mga sakit, seniors. Kami, wala kaming budget for 3 years. Sarili naming pera. Binibigay namin sa wheelchair lahat, pa-hospital. 3 years, pero ginawa namin, nag-organize. Kaya now, as far as Marawi, meron po kami supporters, awa ng Diyos. Pero apaka-unfair ho talaga sa mga constituents namin ito na ang batas pala, ginagamit lang pala yung batas kung pabor sa kanila. Oh, nako. Hindi kasi parang mamimili siya kung sinong uupo, taong bayan na yung namili kung sinong uupo bilang congressista. That's correct. The word is, he is now, has the power to veto the will of the people. Ano ito, utok, ano ito, hari ba ang nag-govern sa Pilipinas o demokrasya ba ito o ano, may hari ba? Kasi yung hari, isang sabi niya lang, hindi, wala na yan, cancel na yan, delete na yan. Hindi naman po, demokrasya po ito. Kaya yun pong aming petition, we are still hopeful. Meron po naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-oath dyan, dahil yung Secretary General mismo, hindi niya kami officially hinarap at nag-agenda. He is liable also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nako. Attorney Gonzon, matagal na kayong nasa politika, no? At I'm pretty sure meron kayong mga kilalang meron kayong mga hindi naging nakasundo. Speaker of the House, meron ba kayo nabalita ang ganitong nangyari before na yung Speaker of the House ayaw niya yung binoto ng tao tapos hindi niya pag-o-oaten? Hindi. Kahit na yun kay Duterte na ano ba yun? Si Speaker, sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Oh. Si Pantaleon? Hindi naman ganun. Wala naman ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes ng Mindoro. Yan. At hindi pinaupo si Ong Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa Speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng COMELEC ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa Speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni Velasco versus yan nga, si Congresswoman, the late Congresswoman ng Ong Shaco Reyes of Mindoro. Kaya, napalitan yan. Since then, ginagamit na ng mga speaker bilang extra power nila. Pero hindi po dapat. Grabe naman yan sa unfair. Yun ang hindi namin maintindihan kasi wala na opposition. Kung halimbawa, kung speaker ka, kung gusto mo mawala ng opposition, huwag mo nang pag-oatin yung mga... kasi... Palagay ko po yun ang tingin niya sa akin eh. Kasi specified me
kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na hindi naman ako eh. Di ba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Eh sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of by constitutional rights naman kami to association? Mag-member kami ng aming mga party list, that's our constitutional right. Hindi mo pwedeng sabihan ng COMELEC na, tanggalin yan si Guanzon sa listahan nila na hindi ako nagre-resign, na hindi ako disqualified. Ang ayaw ko talaga po doon, yung parang gusto ni Speaker Romualdez ay sumurrender ako sa kanya. Sir, hindi nga po kami sumurrender sa hapon. Noong digmaan, ang lolo ko, mayor ng Commonwealth, tatay ko nag-guerrilla, nagkamedalya pang tunay ba? US gold, Congressional Gold Medal si Judge Sixto Guanzon na sa guerrilla. Yung nanay ko, persisted in encouraging her father not to surrender to the job. Sir, hindi po kami nag-surrender sa hapon. Ngayon pa po kaya na matanda na ako, 67 na po ako, sir. Ang amin lang po, sir, demokrasya po ito. Panindigan na po natin. Napakabilib ko pa naman kay Speaker noon dahil wow, ang Speaker, UP College of Law, wow, Upsilon, huh? They're very famous for being well-mannered, no? They're social elitist fraternity, no? Hindi nga kami magka-brad at sis, pero UP College of Law, hangang-hanga ko sa kanya. Misas, nag-meet pa kami doon sa lunch ng mga, hindi ba, tagalit sa akin yung mga kakamping. Ba't daw ako may picture kasama si Romualdez at si Sandro? Makalay ko, nakaupo lang naman lola nyo. Doon sila sa likod ko pa picture. Nag-aalit sa mga kakamping, ha? Di ba nandun kayo kasama? Alam ko nandun pa nga parang binati pa nga kayo ni Sandro Marcos. Di ba parang kainan yung he bowed nga and asked for my hand as if to mano and I just gave him a handshake. At napapicture pa nga sila sa akin. Kausap ko pa nga siya. Sabi ko sa kanya, Speaker, can you make that PWD committee a regular committee? Kasi never nagka-regular committee ang PWD. Parang ano lang yan, ex officio, parang ganun lang ba? Walang budget. So, umuo pa. Smile. Nung araw, hindi pa siya ganun makapangyarihan. Parang gwapo-gwapo niya. Linaw-linaw ng mukha niya ba? Parang... Ikaw, Atty. Garza, meron ka pang talagang yung alindog mo talagang... Ngayon, tumaba siya ng lalo. So, ang ano ko dyan sa Speaker na when we started naman, good terms naman kami. Akala ko nga, good terms kami. Yun pala, hate niya ako. Hindi ko alam Hindi ko naman siya, I did never attacked him. I never, what do you call this? Campaign against him. Tapos ngayon, ganyanin niya ako. Papayag ba mga taong ganyan? Yung binoto mo, ayaw pa upuin ng Speaker. Napapayag kaya mga tao dyan. Atty. Guanzon, ang pinagtataka ko kasi, hindi ko na lang papangalanan yung isang party list. May party list kasi na may nireplace na party list. May natanggal kasi na party list sa... I know that case. Di ba? So, sila, Napapo sila. Mabilis konti pa nga ang boto nila kay sa akin Yes. Ang laki ng boto ko, parang doble sa kanila ba't sila nakaupo? Ako, may ano pa ako, Supreme Court ruling pa si Dr. Ilagan. Ang P3, meron kami Supreme... At saka hindi basta-bastang tao na sa board ng P3, ha? Tingnan nyo yung board namin. Mga taga-UP, ha? Mga expert consultants, 3 abogado, isang marketing specialist, isang grassroots leader. Makikita mo yung P3 board ng P3PWD, tunay.
tunay na mga independent thinkers or advocates of rights of PWD and children. At kaya po sila nag-decide din na to sue. Kasi hindi po ito mga taong, you think I can just tell them what to do? Hindi po. This is really a board. It functions. P3 PWD is a genuine marginalized party list. Actually, Attorney Guanzon, mas malaki pa ang botong natanggap niya sa boto ni House Speaker. Wow! Ay baka po, dahil 391,075 kami, ewan ko kung ilan yung kanya. Maliit lang. Ay ngayon, mas may maliit. tingog siya. 3 seats siya. May tingog siya. Pwede naman maka 3 seats. Hindi ka ba naman naka 3 seats yan, hina mo na talaga. Sa dami naman ng perang kontrolado nila, di ba? Ay, ngayon may iba pa. Marami silang finifield na party list. Party list. Yan, example lang ha. Example lang ito ha. Wag magalit. BBM. Halata ba? BBM, yung mga minero. Ay, sino ba nasa mining industry? Di ba sila? Sila. Mga pinafunding nila ng mga party list, yung AKAP na yan. Yung AKAP na yan, kaya kami tutol dyan. Ay dapat kung meron yan, unahin nyo kami mga PWD seniors at may mga sakit. Hindi yung political nyo na mga tao dyan, ang nauna dyan sa AKAP-AKAP nyo. Yun lang naman ang kaya kami tutol kami, that's indirect vote buying. Attorney Guanzon, may nagtatanong dito, hindi kaya dahil daw baka kayo hindi pinaupo ay dahil doon sa naging desisyon nyo noon nung tumakbo si BBM bilang Pangulo. Di ba nung nasa Comelec kayo, nag-release kayo ng... Ay, opo. Totoo naman abot na nga kami sa husgado niyan di ba? Na DQ, na in my opinion, DQ siya. Di ba? Kaso may nakialam nga May nakialam na politiko doon sa isang commissioner which I divulged to the public into interviews. Tapos sinabla nila ako ngayon. Graph daw yon. May graph ni isang kusing, wala akong nakuha doon. Baka kayo. Kaya nga ako nag-disclose doon Kasi sinasabi ko, this is corruption. So, in my opinion, DQ si BBM. Bakit naman hindi? 2 times, one convicted of 2 counts naman ng tax, not paying taxes. Sino ba naman ang hindi mag-DQ dyan kung hindi alam nyo na? Kaya nga kami nagkagulo dun So, akala nyo madali for someone to fight against, di ba? Marcos, ba? Grabe yun pero, sanay na ako dyan. Martial law nung 13 pa lang ako. Rally dito, rally doon sa UP. Presidente ako ng dorm ko. Mga batch ko yan, sinisama-sa Mga batch ko yan. Kaya, hindi po talaga ako, kasi ganyan po talaga ang pagpalaki sa akin. Parang, if I feel that an injustice has been done, I have to speak out. Laban po talaga ako. Attorney Guanzon, may mga kayo dito, may mga fan ng inyong siguro member to ng PWD. Sabi niya, sana madam pag nanalo uli ang P3WD matanggal yung sa mga working PWD na still getting deductions sa PhilHealth salary. Kumbaga ay maging free na ang premium. Oo. Ang PWD po ngayon ay free naman talaga ang premium na. Automatic, pati seniors. Huwag na po kayo magbayad ng premium. So kung kinakaltasan pa kayo ng premium dyan na may PWD ID naman kayo, ay magpa-refund po kayo. Pag nahirapan po kayo, ay mag-email po kayo sa amin. Meron naman kaming email at susulatan po namin ang PhilHealth na mag-refund sa inyo. So far po, successful naman kami. Pati mga bangko, yung ayaw mag-issue ng ATM sa member namin na bulag. Kasi bulag daw, paano daw mag-ATM, pambira. Problema mo pa ba yan, manager, kung paano siya mag-ATM? Pero mo ba yan? Kaya nagalit ako. May tinawagan ako, sabi ko, teka muna, pero niyo ba yan? Kaya pinagalitan yung manager, lagi. Pumunta sa bahay ng member namin at nagdala siya ng ATM card. Pwede naman palang house-to-house ang ATM card So Madam, Attorney Guanzon, ano ng plano ng P3WD? Tatakbo pa rin kayo ng election, di ba? Tumatakbo po ako ang first nominee.
Okay. Ngayon naman po ay talagang hindi na ako substitute. First nominee na talaga ako. At ang second nominee ay si Dr. Camille Ilagan. At ang third nominee ay taga-UP din. Lahat po kami may mga mahal sa buhay na persons with disability.